ako ngayon ng dinner kasi magsusulat naman. And normally ako yung nagluluto ng dinner. So, pag tinamad lang ako, so yung kasama ko yung nagluluto. Kung potato at ko lang, i-boil or baka i-steam ko lang kasi mas gusto ng asawa ko yung steam ng potato. Medyo lang siya, matrabaho kasi kailangan mo siyang balatan. Ayoko rin naman kasi guys na may balat siya. Ito naman kasi yung dito talaga sa Denmark na food. Asan ba yun? Yung instead na yung rice is dito sa kanila. Pero nagpo-potato lang sila normally sa gabi di ba? Pero sa atin, nagra-rice tayo 3 times a day or 2 times a day. Importante yung lunch, di ba sa atin? Tsaka yung dinner. Pero dito, hindi man gaano importante yung lunch. Tinapay. Mas importante dito sa kanila yung dinner. Kasi lang sila dito brown bread, yung kinakain nila lunchtime. Tapos more on sila dito, salad. Dati ayoko ng salad kasi parang hindi ko siya malunod. Pero ngayon I love salad na talaga. Lalo na pag may siya, yung cheese na puti dito. Tapos yung mayroon siyang yung peanuts, gusto ko. And then mayroon siyang parang toast bread na maliliit na hinahalo. Or salad talaga siya, or parsalad talaga siya. Masarap siya. Tapos mas gusto ko yung curry dressing. Minsan guys, nahirapan ako sa namin, dinner. Kasi hindi ko alam kung na naman lulutuin ko. Alam mo yun, pag everyday na ikaw yung nagluluto, parang hindi mo na alam kung pang mga recipe mayroon ka. Na naman lulutuin. Ang problema dito, sa amin sa Denmark, problema anong lulutuin. Sa Pinas, ako or kami, problema, yung pambili ng lulutuin. Ito lang yung na nakakainis lang, maliliit. Ay ko kaya to. I think mas easy yung knife instead of maliit. Masyado siyang matrabaho. Ay nako guys. Hindi ko pa, alam nyo guys, nawala kasi yung yung ATM card nung Webes pa. So, mag 1 week na siya ngayong araw na nawawala yung health card ko. Kasi lang, di ba? Kasi yung nasa work ako ng Thursday, I'm about na bumili ng gamot ko sa tika. And then, nilagay ko siya sa trabaho kasi meron kaming best na t-shirt, tapos yung best uniform. Doon ko siya nilagay dito sa may bulsa ng best. And then, nagkataon kasi na nakasabay ko yung humahawak sa akin sa OJT ko. Lakad lang kasi kami dahil maganda yung weather that time. And then, hanggang sa nakalimutan ko, na bumili pala ng gamot ko. So, ngayon lang talaga nangyari na nawalan ako ng yung mahalagang gamit. Tanga ko. After kasi ng trabaho ko, guys, nakalimutan ko yatang tanggalin yung card na yun. So, ang nangyari, nalaman ko is Friday na, ng hapon, ng gabi. Nag-order ako ng pizza na kakainin namin. Ako sana mag-drive at magbayad ba doon? Kasi lagi na lang yung asawa ko, kawawa naman, lagi na lang siya. So, ako sana ang mag-drive at magbayad doon. Hindi ko talaga makita yung ATM card ko. Saka na-realize na, nung isang araw nga pala is nuha ko yun. Ngayon, nag-message ako sa leader na ayun nga, nawawala yung gano'n. So, kontakin daw niya yung or else puntahan ko daw kinabukasan, which is Sunday, Saturday, kung nandun pa daw yung mga damit ba namin na nasuot nung Thursday. Kasi baka hindi pa daw na nakuha yun ba ng paggalaba. Pinuntahan namin doon ng gabi since malapit lang kasi yung pinapasukan ko tsaka dito sa bahay. So, nag-drive kami. Nag-drive ako ng asawa ko. Wala guys, kinakuha na. So, hanggang ngayon, wala akong card ngayon, ATM card. So, hindi ko alam kung antayin kong ibalik sa akin or ipa-close ko or kaso kasi pag pina-close ko na yun at mag-order ulit ako, may bayad. And then, feeling ko kasi mababalik din yun siya sa akin kasi alam ko doon lang din talaga yun naiwan. Good luck lang talaga kung hindi nila na-check na ilagay doon sa washing machine. So, ayun, tanga-tanga. So, looking forward na next week is mabalik na sa akin. Kasi mahirap yung wala kang card, alam mo yan. Kasi yung magagamit ko lang yung co-op na sa tatlong parang grocery store dito. Pero pag bumili ako like mga McDonald's na yan, ganyan, wala. Hindi ko magamit yung mobile. So, laging asawa ko na lang pumibili. Ayun, simula nung nawala. Dala-dala kasi yung pagkatanga Ay, nako. Talagang tanda na talaga yata. Nakakalimutan na. By the way yun.
Sign of aging na. Steam ko siya, guys. Yung potato. Kasi ito kasi yung gusto ng... Hindi naman sa juicy yung asawa ko, guys. Pero mas prefer ba niya na steam. So, mas prefer niya yung... Dito ko siya ilagay. So, syempre, pag steam siya, parang mutulo lang doon. So, parang, alam mo yun, healthy. Tapos, parang slow lang yung fire niya. Ayan. So, yung gagamitin. Masarap sana pag nilagyan siya ng breadcrumbs. Pero kasi makapal siya masyado. So, try ko lang siya. Kung manipis-nipis siya na, pwede pa siya lagyan ng breadcrumbs. Ngayon, ko lang siya. Basta, fried and then gagawa na lang ako ng sauce. Guys. Ngayon, lagyan natin ng salt and pepper. Yung meat. Pork siya, guys. Pork. Dapat hinaan lang yung may natira pang dalawa. Kasi siya, guys, mayroon ng halo na siya yung salt tsaka diba? Oh my God. Dahil sa paminta. May halo na siya, guys, na bawang tsaka asin. So, talagang na to, paminta. Nako. Flip mo. Ito tayo sa mushroom. Nakaching ako. Parang nandito pa rin sa ilong ko yung paminta. Ayan. Nandito yung i-fry ko dito yung mushroom. So, ito gamitin. And then, champignon sauce na lang din yung gagamitin ko para sa sauce. Gumamit ako guys ng sauce is ito, parang margarine siya na liquid. And then, itong milk and itong sauce niya na sa sachet. Ilagay natin tong mushroom dito. Yung sauce and ilagay natin ng milk and sauce. Yan na yung parang margarine na liquid and then milk. And then, balikin natin itong chicken. Ay, yung pork. Ano nangyayari na dito? Then, itong isa siya. Ayan. Itong sachet na powder. Pero babaan lang natin kasi nagalo siyang magtuyo. So, binuhos na, guys. Yan. So, yan. And then, yung tips lang nito is like i-mix ng i-mix non-stop. Para hindi siya dumikit. Mushroom sauce siya, guys. So, i-mix lang siya ng i-mix para hindi siya dumikit hanggang sa maging siya, like, medyo sticky. Mahilig ako inom ng gatas. Parang nauuhaw ako pag walang gatas. Parang ilang araw na akong nagagatas parang 2 weeks na parang gusto ko yung uminom ng gatas. So, sabi na anak kong babae, are you a kid or are you a baby? Yan. Daw milk ako na. Tingnan nyo, guys. Ganyan na siya. Hinaan ko na or else patayin ko na yung apoy. Ayun, guys. Yan yung day and Danish food siya dahil merong potato naman talaga yung kain nila dito na instead of rice is potato talaga yung pero yung asawa ko kumain siya ng rice. Parang natuto na rin siyang kumain ng rice with egg. Alam mo yun. Kasi siya, guys, mapili yung asawa ko. Hindi siya mapili sa pagkain. Kahit nung nasa Pilipinas kami, never akong nagka-problema about sa pagkain. Lang talaga siya at hindi siya yung yung nagko-complain. Hindi. Mabait yung asawa ko. Swerte ko din. Mabait siya. Wala akong problema pagdating sa kanya. Isa sa pinaka-hate niya, guys, na kainin is yung pinaka-ayaw niya sa Pinas na pagkain. Na food is yung alot. Ayaw niya. Parang diri daw. Kasi diba, parang yung maliit na na chicken sa loob sisiw. So, parang nandidiri siya. So, ayaw daw niya. Yun lang yung ayaw niyang makain. At syempre yung makain siya ng isda. So, hindi yung dried fish na maliliit. At then yung marami siyang